hindi umubra kay Ping Lacson, mga kababayan, yung sinasabing bait-baitan ni BBM. Di ba nakita nyo sa interview nila kay Katunying kahapon? Na nakakataas talaga ng kilay, mga kababayan, di ba? Sinabi pa doon ni Katunying, bakit ang bait-bait nyo, Pangulo? Sabi naman ni BBM, ganun talaga ang animal. Saan banda mabait si Ngagba, mga kababayan? Yan ang lagi nilang naratiba mabait? Hindi natin nakikita. Malamang confused sila, mga kababayan. Anong pinagkaiba sa pagiging mabait at pagiging irresponsable, mga kababayan? Yung wala kang pakialam, hindi naman mabait, mga kababayan Yung magiging irresponsable mo na, hayaan ko na lang yung mga mga tauhan kong magloko. Dahil mabait ako Hindi yan mabait. Irresponsable. Walang pakialam. Kaya nga ang nasabi ni Ping Lacson, mga kababayan, hindi uubra yung bait-baitan. Ang kailangan daw ni BBM ngayon, mga kababayan, yung bastonero, yung tagapalo, mga kababayan, o sa kanyang mga tauhan para magtino. Panoorin niyo po, ha? Hindi talaga po pwede yung puro goodness, puro kindness. Goodness and kindness, says who? Yan ang kanilang laging pinuportray kay BBM, mga kababayan. O anong nangyayari ngayon? Kabaitan ba ang umiiral, mga kababayan? Kung talagang ipagpalagay natin wala siyang alam sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Which is, bakit ka pa naging presidente? Etong mga kaliwat ka ng issue ng kurakutan, etong pag-transfer ng mga pondo, paglaganap ng krimen at iba't ibang panghaharas sa kanilang mga kritiko, kabaitan ba yan? Pagpalagay natin na sobrang bait ni BBM at wala siyang alam dyan at kagagawan lang yan ng kanyang tauhan, ay hindi ka mabait niyan kung hinahayaan mo yan. Isa kang irresponsable. Wala kang pakialam. At hindi ganyan ang kailangan nating leader, mga kababayan. Kaya man up, BBM. Si Lacson na mismo nagsabi, bagoong Pilipinas mo. Na ang sabi ng ilan, ginamit ka lang. Hindi sapat ng bait-baitan. Siguro kailangan niya ng isang strong pero well-intentioned na bastonero sa tagapalo daw, mga kababayan. kanyang cabinet. Sa kanyang kabinet. Sino? Dapat ikaw mismo, mga kababayan, ang tagapalo sa inyong kabinet. Wala nang mas mataas sa'yo Kaya nga, naaalala natin ang sinabi ni PRRD, mga kababayan, na Marcos is a weak leader. Hindi tayo naniwala eto na, mga kababayan, weak na talaga. Si Lacson na mismo sabi na kailangan niya ng bastonero dyan, tagapalo dito sa kanyang mga naglolok ng tauhan. Okay. Tapos saan, who is capable of making government officials. Sama na natin yung Kongreso. Isama mo sa tambaluslos, paluin din. Okay. Line towards good governance. Okay. Yung 3 taon, I think it's still a long, good enough time. Hindi yan sapat. Wala na. Kahit pa bigyan ng isang milenya yan, hindi na niya matatama ang kanyang pagkakamali, mga kababayan. Para kung ano man yung adjustments na pwede niyang gawin, magawa niya. Kasi hindi talaga po pwede yung puro goodness, puro kindness. Yan ang propaganda nyo, goodness and kindness. Pero sa tingin ng karamihan, mga kababayan, yan ay pagiging irresponsable. Dahil ang taong bayan ang nagsasuffer di ba? Goodness ba yan na hindi ko nakakastiguin itong tauhan ko na nagloloko dahil mabait ako ulol ka pala kung ganyan, mga kababayan, dahil mabait ka, hahayaan mo lang magdusa ang taong bayan. Kasi iba-iba ugali rin ng mga makakasama mo Merong isipin, hindi, kayang-kaya natin kasi masyado mabait. Ikaw na lang kaya, Ping, ang maging bastonero. Pero ang magiging posisyon, mga kababayan, ng bastonero, yung tagapalo ni BBM. Ang hirap kang ganyan, mga kababayan, na presidente, parang hindi kayang disiplinahin ang kanyang mga tauhan. Yan ang pinapalabas si Ping Lacson, mga kababayan Kailangan pang paluin, bastonin. So yun ang kung may sasuggest ko lang na kung yung magkukumpas. Hindi gusto sa akin lang. Magkukumpas, meaning hindi marunong kumumpas pala si BBM. Ito kasi based on my experience sa leadership ko sa PNP, talagang maganda yung sinabi niya rin na mas maganda na raw yung kung pagpipiliin daw siya, kung re-respetoy siya, or ang nagsabi na niyan, mga kababayan, yung leader nila sa PNP. Tatakutan, Mas sabi niya, di ba, parang piniprefer niya na mas maganda na natakutan. May kabel Ako rin, nung PNP ako, sinabi ko, I'd rather be feared than loved if I cannot be both.
no? Ayun. Diretsuhin mo na. Sabihin mo na lang na, di baling sabihin nila na hindi ako mabait, pero ginagawa ko kung ano ang tama. Hindi rin lang kaya yung minamahal ka na, ay kinatatakutan ka pa. Sino nagmamahal dito kay BBM? Ang nagmamahal sa kanya, mga kababayan, ay yung mga tauhang ini-spoiled niya. Yun na lang. Kailan nahahayaan, mga kababayan, kung anong gawin nila sa kanilang mga sariling, kahit pa hindi ito para sa ikabubuti ng taong Mas bayan. maganda na yung kinatatakutan ka na lang para ma-exercise mo yung leadership. Pero Manalamin ka. mag-take off ako doon sa sinabi mo yung huli kasi sabi mo for the remainder of his term kasi sabi ng isang political analyst kahapon parang he's trying to salvage whatever he's left of his di ba? He admitted marami rin talaga siyang pagkukulang at saka yun na nga based on the showing na rin nung last itong midterm election. At nakakatawa, mga kababayan, sa kanyang interview niyo. Parang binabash niya ang sarili niya. Parang may iba pang presidente yung nagpapatakbo sa ating bansa, mga kababayan, na binabatikos niya na ultimately, siya ang presidente. Sinong binabatikos mo doon? Si Romualdez? BBM? Sa interview na nagkatunyin? Si Lisa Araneta? Ikaw ang nagpapatakbo ng bansa. Bakit ang dami mo pang reklamo? Ikaw ang may control niyan. Pero sabi nyo, bastonero, who do you have in mind? Kung pwede lang o may sabi nyo, top of mind. Si Tatay Digong, ibalik nyo. Gawin yung bastonero. Diyan, maniniwala kami sa iyo, BBM. Na ano ka? Sincero ka sa iyong pinagsasabi. Kung pwede. Pero ngayon, nakikita naman Ikaw nga ang napatapon kay Tatay Digong sa ICC. natin si Palace Undersecretary Claire Castro. Ulol yan si Castro. Ano sinasabi niyo, bastonero? Isa ngayon sa dapat bastonin. Dapat paluin, mga kababayan, dahil hindi yan nakakatulong sa administrasyon, sa gobyerno. Lahat, mga kababayan, panggulo yung mga pinagsasabi. Ano pinagsasabi mo si Claire Castro? Very strong personality din. Pero sabi nyo, kailangan medyo nasa hanay ng mga senior na cabinet position, ganon? Oo. Yes, I don't have anybody. Wala nga dahil lahat ay dapat bastunin, mga kababayan. Dapat kutusan. Particular, no, na nasa isip. Pero ang lang, in general terms, sinasabi ko lang na kailangan merong isang basonero na Dapat si BBM yan. Ngayon, mga kababayan, ang mga kritiko ang binabaston. Pati yung mga vloggers, mga social media, yung mga nagsasalita. Sa halip lang kanyang mga gabinete, mga kababayan na nagloko, ang mga tao ang binabaston. known to be bastonero. Pero hindi naman pwede yung bastonerong abusado. Kasi lalo siya mapapahamak niyan. Kailangan talaga well-intentioned, strong. At dapat binabaston ang kanyang mga tauhan. Yan. But well-intentioned. Yung marunong magpaliwanag na ibig sabihin everything is fair dito at marunong ibig sabihin i-substantiate kung whatever yung kanyang let's say sasabihin against yung mga potential na mga parang nagbibigay problema, parang ganon, di ba? Totoo yun, para mag-toe the line yung mga abusado. Mga abusado. Ang dami niyan, mga kababayan. Lalo-lalo na sa hanay ng PNP. Yang sina Marbil, sina Abalos. Dati, wala na Sina Torre. Hanay ng DOJ. Sina Boying Rimulya. Yan ang dapat pinagbabaston, mga kababayan. Itong sina Recto. Siya nasa likod ng alam nyo na yung mga budget, mga kababayan, yung paglipat-lipat ng budget, tapos pag-tax, mga kababayan, sa online na transaction. Na tinetake for granted yung kanyang liderato. Okay, bigay ko muna si partner. Tapos So ano masasabi nyo dito, mga kababayan? Na sabi ni Ping Lacson, hindi sapat ang bait-baitan. Dapat magkaroon ng bastonero para paluin yung mga loko-loko sa gobyerno. Ano masasabi nyo dito? Post your comments below.